this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the thing that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Ayan, ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Miyerkules, November 25 na po tayo ngayon. Medyo mahina po yung signal natin ngayon, ano? Pero sana po makabalik po siya na sa kanyang signal para hindi po maglalag, no? At alam ko po na medyo may problema tayo ng konti, but Lord, we pray na ibalik mo po ang signal ng internet para okay po ang aming broadcast this morning. Okay? So good morning to Jeannie Sanico. Good morning, Jen. How are you today? God bless you. At sa ating pong mga mga nakikinig ngayon, parang siguro hindi makapasok, no? Kasi nga medyo mahina ang ating signal ng ating internet. But we pray na makarecover po ito. Okay? So ito pong ating live stream, morning devotion, ng ating insight from His Word. Dala po ng Northside Baptist Church, ito po sa Davao City. Ito po ang inyong kaibigan na pastor, si Pastor Ray Sarsuela Chespa, dito po sa Northside. Okay? So, sana okay na, no? Hintayin natin ng saglit para bumalik ang ating tawag nito, ang ating broadcast. Maybe magpatugtog muna tayo ng isa pa para
Naimbang na bigat niya. Ma'am Jocelyn, kumusta ang audio? Kumusta ang sounds? Hindi ba nawala-wala? Kasi alam ko medyo mababa kasi ang ang signal, ang upload ko dito. Hoping makaabot siya ng 1,000. Kailangan mga 1,000 kbps kb per seconds, no? So para hindi siya maglalag, hindi siya parang napuputol yung sinasabi ko. Kaya ito, Ma'am Josie, Ma'am Jocelyn, kumusta? Bakit? Kumusta po ang boses ko dyan? Maintindihan ba? Okay, and also to Pastor Albert, may buntag sa imo, Pastor, dara sa Cagayan de Oro. So, nagkakawala siya usahay na tungod sa hina sa kwan. Mahina o nagapula siya. Nawawala siya. Okay, nagalag. Okay, sana maka-recover ito. Kasi pong OBS, kailangan siya ng 5 Mbps. So, minsan hindi siya makaabot, no? So, sige lang, tuloy-tuloy lang natin. Ito po ang last na araw sa lamay ni Bibot, doon po sa Heritage Baptist Church. At bukas po ang libing sa Forest Lake, doon po sa Marfori. Alas 10 po ang libing. Pero nakakalungkot na hindi lahat makapunta po doon. Kasi limitado lang po ang makapasok sa Forest Lake. So, yung gusto pong lang, if you want to visit, you could visit this morning and even this afternoon. Sa gabi, yes, ang video, medyo nagalag ang video, no? Pero okay lang, no? At least ang audio, okay? So, if gusto nyo pong makita si Bibot, General Bibot Monteclaro, you could visit the Heritage Baptist Church. At I think ang last service mamayang gabi, no? I think 5 o'clock, no? To Ma'am Grace, to Grace Dotarte diha po sa Bindoy, Negros Oriental, maayong buntag dira sa inyo, no? Grace, maayong buntag yun. And to Brother Africo Abarca, okay, maayong buntag, Brad, kumusta ka dira sa Gunoy? Okay, so last na ngayon na araw ng lamay. So if you want to go there, just go this morning and this afternoon. Maybe 1 to 4. Yes, sa afternoon yan. Kasi sa hapon, during the the service, the funeral service, may mga may mga designated na rin, no? Kasi limitado lang ang pwede sa loob. Hindi ka naman pwede makastay sa labas kasi hindi mo marinig. Kasi close kasi ang simbahan. So please pray for me. I'll be preaching tonight for the last day sa lamay ni Bibot. So hoping na yung ibang mga relatives nila, especially galing sa Cagayan at sa iba pang din ng sa Bukidnon ng mga kaibigan, sana makapasok sila, no? Kasi medyo mahirap din ang pumasok sa Davao City ngayon. So last respect at last natin na view si Bibot mamaya, no? So alas 10 po ng umaga bukas sa Lake Forest Lake, doon po sa Marfori ang kaniyang libing. Pero still we could not go there. So ang lahat hindi makapunta doon. Ako nga doon parang hindi na rin ako pupunta doon para maibigay naman sa iba, no? Total nakita ko naman siya. And then for the last at sana natin, no, pag-pray natin. And then happy birthday to Ate Bensi, no? So nakakalungkot pero natutuwa. Birthday ni Ate Bensi, the wife of Bibot Monteclaro. And then bukas ilibing na rin si Bibot. Okay? So after nito ng program ko, I will go to Heritage para kung ano naman ang maitulong natin doon, no? So please pray for me. I'll be preaching tonight. Sana maka-live kasi para marinig din ng iba, no? So okay, so before we go on, mag-pray muna tayo. Lord, thank you so much for this morning. Salamat, Panginoon, na you have given us this beautiful morning, mainit na umaga. Salamat sa bagong sigla, sa bagong oportunidad, at mga privileges na binigay mo po sa amin as we wake up this morning. Salamat sa pagtulog, at salamat, Panginoon, sa mga sagot sa aming mga dasal. Lord, I've been praying for the signal ng internet dito ngayon sa amin, na bumalik po sa normal para
hindi po mapiktuhan ng aming live stream. Lord, I pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nasa iyong gabay at sa iyong awa. Lord, tulungan mo ang bawat isa po. Been praying for the family ni Bibot Monteclaro, even for the birthday ni Ate Mency. Praise God for that. Sa last na lamay sa araw na ito, doon po sa Heritage Baptist Church, at yati po siya bukas sa Libingan, doon po sa Forest Lake, at alas 10 alas 10 ng umaga, Panginoon. Lord, bawat isa, ingatan mo po. Pray for Oyen Montalban, ang pinsan ni Bibot na galing ng Cagayan de Oro, na makapasok po sila. So, I hope and pray, Lord, na ingatan mo sila, Panginoon. Kanilang pag-travel, Pastor Laan also na may desire to visit din. Lord, pray for me as I preach tonight. I pray, Lord, for your mercy, and I will follow your guidance to me, Lord. Give me words and to encourage us and to remind us from your words. Pray also, Lord, for Sharon Gavion this morning. Be with her, Lord. Salamat na she could do exercise, Panginoon, na nasa US siya. Family ni Brother Tutong Delcano, continue to be with them, Lord. Pray for Mama Jocelyn Magayon and her family. Notarte family sa Bindoy. Ingatan mo sila, Panginoon. All the listeners dito po sa aming sa programa mo, Panginoon, na insight from His Word, our morning devotion. Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so Pastor Masitas, good morning po. Okay, good morning sa inyo, Dra Pastor sa Negros. And God bless you also. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa umagang ito, no? Ninatanin na itong para natin yung signal. So, ang ating pong meditation sa umagang ito ay nasa Psalm 61 na po tayo. Okay, so natapos natin kahapon ang Psalm 60 at nasa Psalm 61 na po tayo. 8 verses lang po ang Psalm 61. Okay, so alam ko po na yung iba dyan, nadyan na rin ang ating mga kapatiran, but we pray na makahabol din po yung iba. Okay, so ito pong ating meditation, no, sa umagang ito. You know what? Itong Psalm 61 po was been written by King David. At ang kanya pong isang anak niya na si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya. Gusto ni Absalom na kunin po yung trono at talagang he wants to kick his father sa throne para siya ang pumalit. At marami din po siya mga sumulunod, no? So David had to flee from Jerusalem to save his life. Talagang tumakbo si David. Hindi sa lubaban sa kanyang anak. Talagang ganun po ang ugali ni David, no? To Manay Bibirata, good morning dira sa imo, Manay. Even nga siyang gusto sa patayin ni King Saul, hindi sa lumaban, talagang tumakbo lang siya, no? Nagpalayo siya, nag-escape siya. And the same sa kay Absalom. Hindi sa lumaban, hindi niya din kinalaban ng kanyang anak. So palayo siya, umalis siya at pumunta siya ng Jerusalem para sa pagligtas ng kanyang sarili. You know what? Out of that experience, sinulat niya po, no, to Brother Julius Induyon, good morning po sa inyo dyan sa Lingig, and to Ma'am Jinky and to your family and all the brethren there po sa Lingig. I think Pastor Raul will be traveling to Lingig today, no? Ingat-ingat, no? So sabi dito sa sa verse 1 to 3 na sinulat ni King David, "Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. So when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me and a strong tower from the enemy." So kita mo yung prayer ni King David. So sa kanyang mga experience sa buhay niya, he wrote the Psalms. At tatlong bagay ang makita natin dito sa chapter nito ng 61 ng Book of Psalms. Una, David was asking for God's help and strength. Ang sabi niya, Lord, attend to my prayer. Ang sabi niya, lead me to the rock that is higher than I. Sabi niya. So, he may have been in a cave nang sinulat niya ito, or maybe he's hiding in a shelter in the wilderness.
Hindi natin alam ang eksaktong lugar kung saan niya ito sinulat, kung nasa Kuwaiba ba siya, nasa isang taguan sa wilderness. But sabi niya dito, his true rock was God. Sabi niya, Lord, hide me. Lead me to the rock that is higher than I. He recognized God, that God is his own rock. Na kung wala ang rock na ito, walang mangyayari sa kanyang mabuti. No? So God is his true rock, and then his true shelter and his strong tower was God. Kita mo kung paano si David humingi ng tulong sa Panginoon. At nire-recognize niya kung ano ang kanyang paniwala, ang kanyang panampalataya sa Diyos. Sabi niya, Lord, you are my rock. You are my shelter. And you are my strong tower. So tatlong bagay ito na kung paano dinidescribe ni David ang Panginoon sa buhay niya. Diba? So, sa atin po, it is good to know that when we are away from the safety of our home or city, we still have the safety of the Lord. Maybe wala ka sa bahay mo ngayon, wala ka sa pamilya mo ngayon, kung saan ka mang sulok ng mundo. Ang seguridad mo ay nasa Panginoong Hesukristo, di ba? Like David, sabi niya, Lord, you are my rock, my true rock. Kasi maraming kasi mga bato pero hindi naman mga totoo, di ba? But our rock is the Lord Jesus Christ. Our true shelter is the Lord Jesus Christ. And our strong tower is God. So David, as he wrote this Psalm 61, makita po natin dito. No? So Manang Juret Villalba, good morning sa imo, Manang Juret, kumusta ka na? And also to Hazel Joy Andamon, kumusta mo dira sa New Katipunan, Santo Tomas, no? Manang Juret, praying for you always, no? So God is the one who asked David, no? Asked the blessing. Sorry, dali saglit lang. Nawala siya. Okay. At makikita po natin ito, no, sa situation na ito. So, pangalawa po dito, not only that David was asking for God's help and strength, but pangalawa, David was abiding. Okay? David was abiding. Sabi niya sa verse number 4, I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. So si David dito, hindi lang na humingi siya ng tulong sa Diyos, at he recognized that ang kanyang lakas at ang kanyang tulong, ang refuge ay galing sa totoong bato na ang Panginoon, at ang totoong shelter sa buhay niya, at ang strong tower. But he also abide. So ibig sabihin po nito that the Holy of Holies, ito yung sa tabernacle, where the wings of the cherubim overshadow the Ark of Covenant. Maybe makatanong tayo sa sarili natin, how can I abide in the tabernacle? Good morning to Kuya Ting. No? At ang sabi po dito, andyan po, how can you abide in the tabernacle, David, when you are out there in the wilderness? Paano kaya makasamba si David na nasa wilderness siya? Nagtatago siya. You are running, di ba? Maybe sagutin tayo ni David, my God is always with me. As long as I abide in Him, I'm abiding in His tabernacle. So David realized he didn't need city walls for protection because he believed that God was his rock. Hindi niya kailangan ang tabernacle for worship because God was his tabernacle. Diba? So when we talk about worshiping, hindi na kailangan yung tabernacle, di ba? Because God is our tabernacle. God is the one we worship. So kung walang available na lugar, maybe as you kneel down wherever you are, you could worship the Lord. Yan. So as long as we abide in the Lord, we are worshiping. Di ba? Yan naman ang sabi ng Panginoon sa New Testament, di ba? We should abide in Him. So He abide in us.
and you are worshiping on that kind of situation. And not only that David is asking for God's help and strength, or David was abiding, pangtatlo po, David was rejoicing. David was rejoicing. In verse number 8, ang sabi niya dyan, I will sing praise to your name forever, that I may daily perform my promises, or my promise, or my vows. So when you bring your request to the Lord and rely on Him, you discover you can rejoice in Him. You can rejoice in Him. Ang sabi pa nga sa verse number 5, for you, O God, have heard my vows. You will prolong the king's life. No, yan, see? And God answers David's prayer. So what is God to you? Ano ba ang Diyos sa iyo, kapatid? He is your rock, your shelter, or your strong tower, your tabernacle? Yan pong mga tanong natin sa umagang ito. Are you trusting Him to meet your specific needs today? You know what? God never intended that His people throw in the towel. Alam niyo po yun, no? Diba sa boxing, pag hinagis na ng coach yung towel doon sa gitna ng ring, ibig sabihin noon, ang kanyang boxidor ay italo na. But I believe that God never intended that His people throw in the towel. Remember this truth. Alalahanin po natin itong ang katotohanan na ito. He always listening to your cry. He always with you and will never forsake you. Promise po ng Panginoon po yun. And whatever your circumstances, you can always rejoice in God's protection. So we should apply the truth of the Psalms to our situation today. So kapatid, sana po sa umagang ito, may natutunan po tayo sa ating meditation sa umagang ito, di ba? At sana po, huwag nating kaligtaan na umasa po tayo sa Diyos. Huwag nating kaligtaan na magdasal. At kausapin natin po ang Diyos sa buhay natin. Kasi alam ko po, ang Diyos ay nakikinig sa atin. David asking. David asked for help, for strength sa Panginoon. At ang kanyang buhay po ay nag-abide sa Panginoon. Ginagawa niya anong gusto ng Diyos. At David was rejoicing that in spite of the crisis and what he experienced in life, which is not favorable sa kanya, he continued to praise the Lord. He continued to rejoice. Kaya, kapatid, is God is your rock? Is God is your shelter? Is God is your tower? Oh, praise the Lord. So, sana po makikita natin ang mga bagay po na iyan. At muli po, kita-kita naman tayo bukas sa umaga. Alas 8 po tayo. Pag-pray po natin always itong ating ang ating program na maging okay po ang ating ang broadcast natin, no, sa ating especially ng internet. Sa muli po, sa announcement natin from Monte Claro family, bukas na po ang libing at 10 o'clock sa Forest Lake. Pero po, hindi tayo pwedeng magpunta-punta lang doon kasi limitado po. Pero kung makapasok po kayo, mas the better, no? At ang last na service, funeral service, mamaya po sa hapon, I think 5 o'clock. Mag-start 5 o'clock kasi may alas 9 pong ating korpyo dito at least mga 6:30 matapos na po tayo. Okay? So, pray for me. I'll be preaching tonight. If you could visit there, the better. Okay? So, thank you and God bless you all. And to Mama Ritisa, good morning po sa iyo, Ma'am Tess, no? Ang Ginog yun mag-auban sa inyo. We will listen to our music this morning. Kahapon din natin ito napakinggan, di ba? Hindi ka nagkulang.
Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.